Sa episode na ito ay sasagutin natin ang isang katanungan na ipinost ng isa sa ating mga subscriber sa comment section. Ang sabi po niya dito, napanood ko yung isang vlog mo. Ang sabi mo, hindi na itatayo ang third temple. Pero ngayon may plano na ang Israel na itatayo ang third temple. Ano po ang comment mo dito? Although nag-reply na po ako sa comment na ito, gusto ko po kasi na palawigin itong paksang ito para malinawan na rin yung iba at maging kapakita-pakinabang na rin sa mga ibang nakikinig. Una sa lahat, yung plano na itayo ang third temple, hindi na po ito bago. 70 AD pa lang nang wasakin ng mga Romano ang second temple sa Jerusalem, meron na pong ideya na magtayo ng third temple. Tapos nagpatuloy yan until 2nd hanggang 10th century AD. And then noong 19th century nang maitatag ang State of Israel, yung dating ideya lang na magtayo ng third temple ay parang naging isang ultimate dream na ng iba. Naging ambisyon na ng iba. Bakit ng iba? Kasi marami pa ring mga rabbi or mga religious teacher sa Israel at mga Hudyo ang tutol na magtayo ng ganitong templo. Tandaan nyo, kahit matagal na yung ideya na yan na i-rebuild ang second or ang third temple, minority lang ng mga Hudyo ang naniniwala na maitatayo yan. Majority pa rin ang hindi sang-ayon dyan. Kaya nga magtataka kayo hanggang ngayon hindi yan maitayo-tayo eh. Hindi kasi yan popular belief sa Israel mga kababayan. Biruin ninyo, ilang daang taon ng pangarap yan na magtayo ng third temple hanggang ngayon hindi maitayo-tayo, di ba? Hindi lang dahil merong Dome of the Rock na nakatayo doon sa Temple Mount, kundi dahil talagang hindi yan popular sa Israel, hindi popular belief yan. So anong ibig kong sabihin dito? Ang sabi kasi nung nag-comment, may plano na daw ang Israel ngayon na itayo yan. Again, hindi na po yan bago. Matagal nang may planong itayo yan. Pero hindi nga yan matuloy-tuloy dahil hindi nga yan priority ng Israel. In fact, dito sa website ng Third Temple, ang sabi po dito, due to the sensitivity of the matter, no Israeli government to date has ensured construction of the Third Temple. The Temple Mount in general and the temple in particular simply do not exist in public disclosure. The popular aim is above all to reintroduce the Temple Mount and the temple in public discourse. So ayan maliwanag na wala palang opisyal na plano ang gobyerno ng Israel na itayo yung third temple. But again, hindi natin sinasabi na hindi itatayo. Wala tayong ganong sinasabi, no? Ngayon, sa mga hindi pa nakakaalam kung bakit maraming umaasa na maitayo ang third temple, yan po kasi ay may significance sa mga naniniwala sa dispensationalism. Pag inalis mo yung third temple, wala nang kwenta ang dispensationalism na doktrina. Minus third temple, dispensationalism is a crap. Kaya asang-asa sila dyan. Napakaraming dispensationalist sa mundo, especially sa mga western countries, sa US, sa Britain, sa Europe. Maraming dispensationalist dyan eh. Mamaya malalaman ninyo kung bakit maraming dispensationalist. By the way, pag sinabing Christian dispensationalism, yan ay isang uri ng doktrina kung saan karamihan ng mga prophecy ay nilalagay in the future. Konti pa lang yung natutupad. Karamihan ng mga prophecy is future pa, hindi pa nangyayari. Pero ang tanong natin, nasa Biblia ba o prophecy ba sa Biblia na itayo ang third temple? Alam nyo, posible talagang magtayo ng third temple, lalo't may mga kilusan na ngayon na they are calling for building the third temple. Posible talagang mangyari yun. Wala akong sinasabi kahit kailan na hindi maitatayo ang third temple. Pero ang puntong gusto kong ipakita sa inyo sa episode na ito, nasa Biblia ba yon? Nakalagay ba sa Biblia na sinabi ng Diyos na itatayo ang ikatlong templo sa Jerusalem? Is it biblical? Is it prophetic? And again, maraming excited dito, lalo na yung mga evangelical Christians sa US at kahit dito sa Pilipinas. At magtataka ka, bakit sila excited samantalang kapag naitayo ang third temple, ang iiral dyan ay Jewish religion. Hindi Christian religion ang iiral sa third temple, kundi Jewish religion.
Maghahandog sila ng mga hayop dyan, magsusunog sila ng mga sacrificial offerings. So, anong nakakasabik doon? 'Di ba? Si Kristo na nga yung lamb na inihandog, final and ultimate sacrifice. Tapos ikaw na isang Kristiyano is excited ka na maitayo yan. Gayong alam mo naman kung anong mga klaseng ritual ang gagawin dyan. Mga ritual na kabaligtaran ng ebanghelyo. Mga ritual na insulto kay Kristo. Kasi hinandog na nga ni Kristo yung sarili niya eh. So yung third temple maghahandog ng mga hayop. So for what sense? 'Di ba? Parang winawalang kabuluhan mo ngayon yung ginawa ni Kristo. At ikaw na Kristiyano, excited ka na maitayo yung templo. Tulad halimbawa nung nabalitaan natin na mayroon ng mga dumating na red heifer sa Israel. Yung mga pulang baka, yung mga baka na talagang pwedeng panghandog dahil malilinis yan. Anong sabi ng Biblia tungkol dyan sa paghahandog ng mga ganyan? Ito pakinggan ninyo sa Hebrews chapter 9 verse 12. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Ayan, maliwanag ano? Yung palang ating katubusan, hindi yan nakuha sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, kundi ng dugo ni Kristo na inihandog minsan magpakailanman. Ibig sabihin ng minsan magpakailanman, minsan lang inihandog, isang beses lang. Pero yung effect nun is everlasting, forever na yung effect nun. Bakit yung dugo ni Kristo ang magpo-provide ng ating salvation? Bakit hindi yung dugo ng hayop? Ang sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 4, sapagkat hindi maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihamdam mo. Sa mga handog na susunugin at sa mga hain patungkol sa kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagayon sinabi ko, narito ako'y pumaparito. Sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Ayan, napakaliwanag mga kababayan. Yung palang mga dugo ng mga hayop na inihahandog para sa mga kasalanan daw, wala palang bearing yon, hindi pala makakapag-alis ng kasalanan yon. At ang mas malinaw pa, ayaw ng Diyos nun. Ayan o, sabi, sa hain at handog ay hindi ka nalulugod. So hindi pala nalulugod o natutuwa ang Diyos sa mga hain, sa mga hayop. Kaya dito pa lang makikita mo, wala nang sense yung pagtatayo ng templo di ba? Kasi alam mo naman kung anong gagawin dun sa templo na yon. Kung isa kang dispensationalist, alam mo na maghahandog ng mga hayop dyan. But excited ka, di ba? So yung handog na yon, na hayop, yung red heifer na dumating sa Israel, wala nang kwenta sa Diyos yun. Kahit yun pa yung pinaka-perpektong baka sa mundo, wala nang kwenta sa Diyos yun mga kababayan. At kung titignan ninyo yung nangyari noong namatay si Kristo sa krus, anong nangyari sa templo sa Jerusalem? Nahati yung kurtina sa gitna at gumuho yung templo. Ano ibig sabihin nun? Pinawawalang bisa ng kamatayan ni Kristo ang templo sa Jerusalem. Wala na kasing sense yun Ang templo na yung kanyang katawan. Sabi sa John 2:19, sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito, itatayo sa 3 araw. Datapot sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. So nung mabuhay si Kristo mula sa mga patay, ang templo na ng Kristiyano yung kanyang katawan na. Hindi na yung templo sa Jerusalem. Sa aral ni Kristo, wala nang sense yung mga templo-templo na yan, mga kababayan. Ngayon, yung mga dispensationalist, meron silang mga batayan na kinuha sa Biblia para sabihin na meron talagang prophecy na itatayo yung third temple. Di tingnan natin ngayon kung yun bang mga batayan nila sa Biblia is akma talaga dun sa sinasabi nilang third temple. Ang unang ginamit nila dyan ay yung Ezekiel chapter 40. Kung babasahin ninyo yung Ezekiel chapter 40, meron kasing tinutukoy dyan na templo na ipinapagawa. Sobrang perpekto ng templo na yon. So akala nung mga dispensationalist, yung templo na yon yung third temple na sinasabi nila.
They do believe that the temple in Ezekiel chapter 40 is the prophetic declaration for the third temple. Pero kung babasahin mo yung Ezekiel 40 hanggang sa katapusan ng buong aklat ng Ezekiel, wala namang sinasabi doon na yung templo na yon ay itatayo during the end time period sa panahon natin. Yung templo na yon, itatayo yon pagbalik ng Israel galing sa Babylonia. Kasi nung ibigay kay Ezekiel yung prophecy na yan, nandun sila sa Babylonia eh. Dinalang bihag sila doon. They were captured by the Babylonians para dun sila mag-stay sa Babylonia. So yung templo na yan, ipinangako yan once na makabalik na sila mula sa Babylon, pag nakabalik na sila sa Israel. Hindi po yan sa ating panahon ngayon. Sa panahon yan na kapag nakawala ang Israel sa pagkaalipin ng Babylonia. Pero ang tanong, nun bang makawala sila sa Babylonia? Naitayo ba itong templong ito? Hindi rin. Bakit? Kasi nilagyan ng Diyos ng kondisyon yung prophecy na yan eh. May kasamang kondisyon yang prophecy na yan. Pakinggan ninyo sa Ezekiel 43 verse 10. Ikaw, anak ng tao, ilarawan mo sa sangbahayan ni Israel ang anyo at plano ng bahay upang sila'y mapahiya sa kanilang mga kasamaan at hayaang sukatin nila ang plano. Kung sila'y mapahiya sa lahat ng kanilang ginawa, ilarawan mo ang anyo ng bahay, ang gusali, ang mga labasan at ang mga pasukan niyaon, at ang buong anyo niyon. Ipaalam mo sa kanila ang lahat ng mga tuntunin niyon at lahat ng kautosan niyon, at iyong isulat iyon sa kanilang paningin upang kanilang maingatan ang buong anyo at ang lahat ng mga tuntunin ay maisagawa nila. Basically, ang prophecy ay walang kondisyon. Mangyayari at mangyayari ang isang prophecy sa ayaw at sa gusto natin. Pero sa oras na lagyan ng Diyos ng kondisyon ang prophecy, yung kondisyon na yon ay nagiging part ng prophecy. The condition itself becomes a prophecy. And in this particular chapter, Ezekiel 40, nilagyan ng kondisyon nito. Kailangang matupad muna yung kondisyon para matupad din yung plano ng pagtatayo ng templo. At ano yung kondisyon na yon? Ang sabi, kung sila'y mapahiya sa lahat nilang ginawa, ilarawan mo ang anyo ng bahay, ang gusali, ang mga labasan at mga pasukan at ang buong anyo nito. So ibibigay lang yung plano ng pagtatayo ng bahay kapag ang Israel ay nahiya sa kanilang mga kasalanan. Iyon ang kondisyon. So ang tanong, naitayo ba itong templong ito paglabas ng Israel sa Babylonia? Hindi. Bakit hindi naitayo? Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi sila nahiya at hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya itong prophecy na to, tapos na to. Para lang sa Israel to eh. At kung meron mang maitayo sa ating panahon na katulad ng templong ito, hindi mo pwedeng sabihin na yun yung fulfillment ng prophecy sa Ezekiel 40. Bakit? Kasi doon sa Ezekiel 40, kung iyon is naitayo, ang sabi ng Diyos, mananahan yung kanyang kaluwalhatian doon. Pero sa panahon ng Kristyanismo, sa panahon natin ngayon, ang Diyos hindi na nananahan sa mga templong gawa ng mga kamay ng mga tao. So kahit magtayo ka pa ng templo na katulad ng templo na yan, hindi na mananahan ng Diyos dyan. So hindi yan yung templo sa Ezekiel 40, di ba? Ito, pakinggan ninyo sa Acts chapter 17 verse 24. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na nandito, siya, palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. So maliwanag, di ba? Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. So kung gagawa ka ng templo at sasabihin mong yan yung templo dun sa Ezekiel 40, sino ba nag-utos sa'yo na gayahin mo yun? Hindi naman yun utos para sa'yo eh. Utos yun sa mga Israelitang nabihag sa Babylonia eh. So kung ang Diyos ay hindi nananahan sa mga templong ginawa ng mga kamay ng mga tao, paano pa kaya yung templong ginawa mo lang na hindi naman niya inutos sa'yong gawin mo? Diba? Ngayon, sasabihin nila, ay hindi, kasi ang sabi dyan sa Ezekiel chapter 43 verse 7,
Ito ang bahay ko. Ako'y mananahan sa gitna ng mga anak ng Israel magpakailanman. So ibig sabihin, in the future ito. Kasi magkakaroon ng templo sa Israel na magiging bahay ng Panginoon magpakailanman. So the term magpakailanman, it signifies future tense. So yun ang sasabihin nila. Kaso nga mga kababayan, mga kapatid, may kondisyon nga nakasama yung prophecy na yun eh. Magkakaroon ng bahay ng Panginoon sa Israel magpakailanman kung sila ay mahihiya o magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi naman sila nagsisi eh. So kung hindi sila nagsisi, hindi na itayo yung templo. So wala yung templo na magiging tahanan ng Diyos magpakailanman. Nakuha nyo? So papaano mo sasabihin na itong templo ito in the future gayong ang Israel hindi tumupad sa kondisyon? So walang templong dapat itayo, di ba? Ito pa isang ginagamit nilang verse para patunayan na nasa Biblia ang pagtatayo ng third temple kahit wala naman. Yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4. Yun daw God's temple na binabanggit dito sa verse na to, yun daw yung third temple. Basahin nga natin kung ano yung nandito sa verse na to. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating. Maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, na anupat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. So sabi ng mga dispensationalist, yung templo daw na tinutukoy dyan, yun yung templo sa Jerusalem, yung third temple na itatayo. Mali na naman. Bakit? Ganito kasi mga kababayan ang pag-intindi sa nakasulat, ano? Ang sumulat nito ay si Apostol Pablo. Si Saint Paul ang writer nitong verse na to. So kung gusto mong malaman ang kahulugan nito, dapat ang tatanungin mo si Pablo. Sa kanya galing yung term na yun eh, yung salitang templo ng Diyos eh. Sa kanya galing yun eh. So you have to ask Paul kung anong ibig sabihin ng templo na sinasabi niya. Hindi ikaw ang magbibigay ng paliwanag, dapat yung writer. Ngayon, tanungin natin si Pablo, ano ba ibig sabihin ng templo ng Diyos na sinasabi mo, Apostol Pablo? Pakinggan ninyo sa unang Korinto 3:16 hanggang 17. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. So malinaw, God's temple is the church itself, the church of God. Kayo, sabi ni Pablo, ang iglesia mismo. Hindi literal na building ang templo ng Diyos sa Bagong Tipan. So baka itanong nyo, ibig mong sabihin, ang man of lawlessness, uupo sa church? Kasi sabi mo ang templo ay yung church. So ibig mo sabihin, yung anak ng kapahamakan na tinutukoy dyan sa 2 Thessalonians ay uupo sa church? Maghahari sa iglesia yung anak ng kapahamakan? Yun ba ibig sabihin mo? Yes, yun talaga yun mga kababayan. Ganun talaga yung mangyayari. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Na anupat siya'y nauupo sa templo ng Diyos. In fact, in advance, sinabi na yan ni Pablo noon pa eh. Pakinggan ninyo dito sa Acts chapter 20 verse 29. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Nakita ninyo? So yung church, papasukin talaga yan ng kaaway ng Diyos. Kaya nga alam nyo, ang pinaka-safeguard talaga natin, yung pinaka-paraan para safe tayo kapag pumasok yung kaaway ng Diyos sa iglesia. Ang pinaka-panlaban natin dyan yung aral eh. Kasi yung kaaway ng Diyos, pag pumasok yan sa iglesia, ang pupuntiryahin yan yung leadership. Kaya nga sabi, uupo sa templo eh. They will occupy authority. Iha-hijack ng kaaway ng Diyos ang leadership ng church. Kaya tandaan mo, the leadership is not infallible. They have the authority but they were not infallible. Kahit may authority sila,
prone pa rin sila sa pagkakamali, lalo na kapag pinasok sila ng kaaway ng Diyos. At ang nakakatakot pa, kapag binago ng leadership yung kanilang paniniwala for the sake of compromise. Kasi kapag nangyari yun, pati ang iglesia mapapariwara. Maglabas lang sila ng circular na wala sa Biblia Ang buong iglesia susunod na. So yun yung sinasabi ko na the leadership of the church has the authority but they were not infallible. Pwede silang magkamali lalo na pag meron silang personal na interes. Kaya ikaw, ang pinaka-safeguard mo is yung aral. Kasi yung aral ang infallible, hindi nagbabago yon kasi galing sa Diyos yun Dapat mag-stick ka sa aral. Sumunod ka sa aral, wag dun sa leadership dahil tao lang yon. Sumunod ka sa leadership kung tama yung ginagawa nila, kung kasang-ayon ng aral. Pero kung hindi, dun ka sa aral sumunod, 'di ba? Kahit si San Pablo sinasabi yan datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral ay matakwil. So kahit mga apostol pa ang mangaral na iba doon sa dati ng ipinapangaral, itakwil nyo, sabi niya. Kasi ang leadership pwedeng magkamali Ang iglesia prone yan sa infiltration ng mga kaaway ng Diyos. Kaya para manatiling matatag ang iglesia, dapat ang iglesia nakapundasyon doon sa aral, nakaugat doon sa aral. Kaya yung tinutukoy na templo ng Diyos dyan sa 2 Thessalonians, hindi yan third temple. Yan ay templong iglesia, yung spiritual temple. Hindi yan literal na templo. Nonsense na yun, wala nang sense yun Nung nabuhay si Kristo, wala nang sense yung mga templo-templo. Ang templo na yung kanyang katawan. So ano pa isa sa mga ginagamit nilang batayan na mayroong third temple sa Biblia? Yung Revelations 11 verse 1 to 2. Ang sabi doon, measure the temple of God. Ngayon, sabi ng mga dispensationalist, third temple yan. Mali na naman. Yang templo na yan po ay templo ng bagong tipan, mga kababayan. Since the book of Revelation was written in the New Testament, yung templong hinuhulaan dyan ay templo ng bagong tipan. Kung ang lumang tipan ay may templo na itinayo ni Moises at ni Solomon, ang bagong tipan meron ding templo. Alam nyo kung nasan yung templo ng bagong tipan? Pakinggan ninyo sa Hebrews chapter 8 verse 1. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. So sa panahon pala ng bagong tipan, mayroong tunay na tabernakulo, mayroong sanktuaryo, may templo. Kasi yung tabernakulo, yung sanktuaryo, yung templo, iisa lang kahulugan yan At yung tabernakulo na yon o yung sanktuaryo na yon o yung templo na yon ng bagong tipan, itinayo ng Panginoon pala yon, hindi ng tao. At iyon, ang sabi dun sa verse 1, nasa langit. Nandun kasi si Kristo si Kristo, ministro sa sanktuaryo. So kung nandun si Kristo sa langit at siya'y ministro ng santuaryo, nasan yung santuaryo? Di nasa langit. So yan yung templo ng bagong tipan, mga kababayan. Yung templong pinapasukat dyan sa Apokalipsis, yan yun. Yan yung templo ng bagong tipan. Ngayon, yung templo na yan ng bagong tipan, meron niyang dalawang bahagi, inner and outer court. Yung inner court, nandun si Kristo. Yun nga yung santuaryo sa langit. Nasa naman yung outer court? Yung outer court nandito sa lupa. Kaya nga pinapayurakan sa mga bansa Hindi mo naman pwedeng yurakan yung nasa langit So yung outer court nandito sa lupa, yun yung iglesia, yung church. Kaya nung sabihin ng Diyos, sukatin mo ang templo ng Diyos, ang dambana at ang mga sumasamba doon. Ang ibig sabihin nun, pag sinabing sukat, yan ay judgment. May judgment na mga ganap. Kaya nga sabi ni Kristo, sa panukat na iyong isukat ay doon kayo muling susukatin. So yung ipinang-judge mo sa iba, doon ka din i-judge. So ibig sabihin nito, mga kababayan, may judgment na magaganap doon sa templo ng Diyos. Pinapasukat yung templo at yung mga sumasamba doon. Sino yung mga sumasamba doon? Di yung mga sumasampalataya. Hindi sila literal na nagpupunta doon sa templo na yon.
But through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, sinusundan nila si Kristo na nandoon sa loob ng templo na yon. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. At yung outer court, dito sa atin yon, dito sa iglesyang nandito sa lupa, nandito sa samahan. At ang sabi, wag mong sukatin yan. Ibinigay yan sa mga hentil para yurakan nila. Yuyurakan, ibig sabihin lalapastanganin. Kaya itong tinutukoy dito sa Revelation 11 verse 2, na kanilang yuyurakan na 42 buwan ang banal na syudad, which also symbolize the church. Ang ibig sabihin nito, magkakaroon ng matinding persecution sa church. Ang church, ipe-persecute ng mga hentil. Yung mga taong hindi sumasamba sa Diyos, ipe-persecute nila ang church. So dito magkakaalaman kung ikaw talaga'y sumasamba ng tunay sa Diyos. Kapag hindi mo pinili ang sarili mong buhay para lang makapaglingkod sa Diyos at makasunod sa aral, pasado ka doon sa paghuhukom o doon sa paghatol. Ibig sabihin, genuine yung pananampalataya mo. Kaya ito, hindi ito tumutukoy sa third temple, mga kababayan, malayong malayo. At ang katunayan pa, pag binasa ninyo yung verse 19, yung templo na yan, wala sa lupa yan. Pakinggan ninyo sa Revelation 11 verse 19, dun din sa chapter na yan. Hindi tayo lalabas ng chapter. Ang sabi, nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit. At nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at isang lindol at malaking granizo. So nasa langit yung templo na yan. Paano mo sasabihin na nasa Jerusalem yung templo na yan? May nakasulat ba sa verse 1 to 2 na nasa Jerusalem na literal yung templo? Nandun ba yan dun sa literal na bansa ng Israel? Kasi baka sabihin nila, kasi nakalagay sa verse 2 na ang setup ng templo ay nasa Holy City. So ano ba yung Holy City? Di ba yun ang Jerusalem? Kaya ang tinutukoy dyan ay yung third temple na itatayo sa Jerusalem. Kasi yung Holy City, yun ang Jerusalem. Mali pa rin, mga kababayan. Bakit? Alam nyo, kahit basahin ninyo ang buong New Testament, walang verse sa New Testament na nagsasabi na yung Jerusalem na nandito sa lupa na nasa Israel ay Holy City. Wala pong ganun. Walang nakasulat na sa panahon ng Bagong Tipan, yung Jerusalem na nasa Israel ay Holy City pa. Holy City yon nung panahon ng Lumang Tipan. Pero sa panahon ng Bagong Tipan, hindi na yan ang Holy City. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa John 4 verse 21, sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ko na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kailangang magsisamba sa espiritu at katotohanan. Napansin niyo yung sinabi ng Panginoong Hesukristo? Kahit sa bundok na ito, dun sa Samaria, at kahit sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Dalawa kasi ang sentro ng pagsamba dati. Yung Samaria para dun sa ibang mga tribo ng Israel, at yung Jerusalem para sa mga Hudyo. So sabi ni Kristo, kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, hindi na ninyo sasambahin ang Ama. Ang hinahanap ng Ama ay yung mga sumasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Spiritual na ang pagsamba sa Diyos. Hindi mo na kailangan magpunta sa ganito o magpunta doon para makasamba sa Kanya. So anong sense na magtatayo ka pa ng third temple sa Jerusalem? Wala nang bearing yon. At yung Jerusalem, the mere fact na sinabi ni Kristo na hindi na ninyo sasambahin ang Ama sa Jerusalem, ibig sabihin nun, tinatanggal na ni Kristo yung peculiarity ng Jerusalem. Ang sabi ng Panginoong Hesus, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga isinusugo sa Kanya. Makailang inibig kong tipunin ang inyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo.
narito, ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. So pinabayaan ni Kristo ang Jerusalem kasi hindi siya tinanggap ng Jerusalem kahit man ngayon di ba? Ang Jerusalem ba, yung Jerusalem sa Israel, naniniwala ba sila kay Kristo? Hindi. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na yan ang Holy City. Hindi yan banal sa Diyos. Itinakwil nga si Kristo, paano magiging banal yun? Ngayon, ang susunod nating tanong ganito. Kung wala pala sa Biblia ang aral tungkol sa Third Temple, saan pala galing yan? Sinong nag-imbento niyan? Imbento kasi ang aral na yan, mga kababayan At ang nag-imbento niyan ay isang paring Heswita. Alam nyo ba yon? Ang nag-imbento ng aral tungkol sa Third Temple ay isang paring Katoliko na miyembro ng orden ng mga Heswita. At alam nyo kung bakit siya gumawa ng ganyang aral? Ginawa niya yan para ilihis ang isip ng mga tao sa paniniwala na ang Papa sa Roma ang siyang Antikristo. Noon kasing itayo ang Jesuit order sa Europe, ang popular na paniniwala noon, ang Papa sa Roma ang siyang Antikristo. Yan ang paniniwala ni Martin Luther, yan ang paniniwala ni John Calvin, yan ang paniniwala ni John Knox, ni Ulrich Zwingli. Yung mga dating mga pioneering na mga Protestant sa Europe, yan ang paniniwala nila na ang Papa sa Roma ang siyang Antikristo, ang may-ari ng number na 666. Is characteristically Luther. The papal bull is the sum of all impiety, blasphemy, ignorance, impudence, hypocrisy, lying. In a word, it is Satan and his anti. At yan, nagiging popular yan. Maraming mga tao noon ang umaalis sa Katoliko dahil dyan. So ngayon, para malihis yung paniniwala ng mga tao, inimbento ng isang paring Heswita ang aral ng futurism. Yung futurism, yan ang forefront or forerunner ng dispensationalism. Diyan nag-umpisa yan sa futurism. Ang nag-imbento niyan ay isang paring Katoliko, isang Jesuit priest. Bakit Jesuit? Dahil ang Jesuit order ay sadyang itinatag talaga yan para maging milisya o sundalo ng Papa sa Roma. Their goal is to defend the Pope no matter what. The end justifies the means. Kahit anong gawin nila pwede, basta sa huli, ang Papa sa Roma ang makikinabang. Eto, pakinggan ninyo. The Jesuits were founded by St. Ignatius of Loyola in 1540. The order is different from others because they take 4 vows instead of 3. The 4th is a vow to be obedient to the Pope. Ignatius had this idea of making Jesuits especially available to the Pope, that he could order us to go anywhere in the world that he wanted. So that's the purpose why the order of the Jesuit was created. Dahil ang paniniwala ng mga Protestante noon ay ang Papa ang Antikristo, nag-imbento sila ng isang doktrina kung saan inilalagay nila ang Antikristo sa future pa. Di ba yun din ang paniniwala ng dispensationalism ngayon? Walang Antikristo ngayon future pa daw yan At yung Antikristo na yon ay manggagaling daw sa Jerusalem. So merong dalawang Jesuit priest na source ng doktrinang ito, si Francisco Ribera at si Robert Bellarmine. Dito sa aklat na pinamagatang The Antichrist na isinulat ni Robert Bellarmine, itinranslate po ito sa English ni Ryan Grant kasi ito'y Latin sa original. Ang sabi dito sa page 65, Irenaeus says, when Antichrist will have sat in the temple of Jerusalem, then the Lord will come. Hippolytus the martyr says he will build a temple in Jerusalem. St. Martin teaches the same thing. Cyril of Jerusalem says, what kind of temple does the apostle speak of? In the temple that is the relic of the Jews. God forbid that it should happen in this. In which we are? Hilary says on Matthew 25, Antichrist being received by the Jews will stand in the place of sanctification. It is certain that he is talking about the temple of the Jews, for he calls it the place of sanctification, which is what Christ calls it in Matthew 24 when he said, when you will have seen the abomination standing in the holy place. Ambrose says Antichrist, according to history, is going to sit in that temple in which the Romans threw in the head of a pig. In the time of the Emperor Titus, according to the mystical sense,
He's going to sit in the interior temple of the Jews, that is, in their faithless minds. Evangelist explains, in this place of the apostle, that in the temple of God, he will try to restore the temple of Jerusalem. John Damascene says, in the temple, not ours, but the old Jewish temple. Chrysostom, Theodoret, and Theophylactus, who say Antichrist is going to sit in the churches of Christians, also say he is going to sit in the temple of Solomon. Chrysostom says on this verse, he will command himself to be worshipped as a god and to be placed in the temple, not only in Jerusalem, but even in the churches. Theophylactus and Theodoret says the same thing. Even Augustine and Jerome do not deny Antichrist is going to sit in the temple of Solomon. So ayan ang liwanag kung sino ang kauna-unahang proponent ng turo na may templong itatayo sa Jerusalem. At kaya daw itatayo, doon daw uupo ang Antikristo. Hindi turo sa Biblia yan. Maliwanag na turo ng mga parang Jesuit yan noong 15th century para kontrahin nga yung paniniwala ng mga protestante na ang Antikristo ay galing sa Roma. Kasi wala naman yung aral na yan dati So saan manggagaling yan? Di dun sa may motibo na baguhin kung ano yung paniniwala ng mga tao, di ba? Ngayon, pagdating ng 17th century, inadapt po ito ng mga Protestant theologians tulad ni Joseph Mead at saka ni Hugo Grotius. Kahit si Sir Isaac Newton, yung scientist, inadapt niya rin to kasi nagtuturo din siya ng religion maliban sa science. Ang tawag sa kanila ay mga futurists. And pagdating naman ng 19th century, may isang Briton o may isang British preacher na nag-adapt ng futuristic doctrine. Siya si John Nelson Darby. Although walang sinasabi si Darby na may third temple na itatayo, si John Nelson Darby ang nagturo na may mahalagang papel ang Israel sa end times. Sa kanya nauso yung mga notion na bless the Jews, support the Jews. Sa kanya nauso lahat yon. Well, wala namang masamang suportahan ng mga Hudyo. Pero sa usapang pangrelihiyon, kung sasabihin mo na ang mga Hudyo ay mayroong importanteng gagawin sa end times, meron silang peculiar or unique na papel sa end times, wala na nun. Kasi si Kristo na nga mismo nagsabi, di ba? O mga apostol, wala nang magiging Hudyo, wala nang magiging Hentil. Kayong lahat ay iisa na kay Kristo. So it doesn't matter kung ano pang citizenship mo, basta ikaw ay na kay Kristo, yun ang mahalaga sa Diyos. Wala nang leverage yung ikaw ay isang Hudyo o ikaw ay isang Pilipino, nonsense na yon, walang bearing yon sa harap ng Diyos. Pero dahil kay John Nelson Darby, nagkaroon ng mga doktrina na mayroong gagampanan ang Israel sa huling panahon. And then dumating ngayon itong isang American preacher na si Cyrus Ingerson Scofield. Itong si Scofield, gumawa ng sariling bersyon ng Biblia at nilagyan ng paliwanag. At doon sa kanyang paliwanag, sinasabi niya, sinusuportahan niya yung aral ni Darby. Pero mas upgraded yung kanya. Kasi siya na yung nagsabi na mayroong bagong templo na itatayo sa Jerusalem. Kumbaga, si Scofield ang kauna-unahang evangelical na nagpasikat ng salitang third temple sa mga evangelical churches at sa mga Baptist. Naging popular kasi yung kanyang Scofield Bible sa mga evangelicals, sa mga Baptist universities, halos karamihan ng mga Bible schools, theological schools, seminars, colleges and universities noon sa US na may kursong theology, yan ang Bible na ginagamit, yung kanyang Scofield Bible. At kahit yung mga ministro at yung mga pastor noon, ito yung ginagamit nila. So ang suma, dahil Scofield Bible ang ginagamit ng karamihan, na-impart ngayon sa mga modern Protestant churches yung paniniwala ng dispensationalism at yung turo na meron nga daw templong itatayo sa Jerusalem kung saan doon mauupo ang Antikristo. So in short, naging matagumpay yung layunin ng mga Jesuits noon na ilayo ang isip ng mga Protestante sa doktrina na ang Papa sa Roma ang Antikristo. Ang turo ngayon, wala pa ang Antikristo. Yan ang turo ngayon Darating pa daw yan sa future at ang palatandaan ay kapag naitayo na yung third temple. So, naging successful talaga yung dahilan kung bakit inimbento yung aral na yan. Yan ang history ng paniniwalang ito, mga kababayan. Pero biblically speaking, wala po sa Biblia yan.
Walang hula sa Biblia na magtatayo ang mga tao sa Jerusalem ng third temple. Mayroong third temple ang bagong tipan pero wala sa Israel, wala sa lupa. Nasa langit yon mga kapatid, mga kababayan. Yung third temple na yon na nasa langit na binanggit natin kanina kung saan nandun si Kristo at nagsaserve as priest of the church ngayon, yon ang pinaka-original na temple. Bakit original? Dahil iyon po ang pinagkopyahan ng lahat ng mga templo na itinayo sa Israel nung unang panahon. Yon ang tunay na templong ginawa ng kamay ng Diyos at hindi ng tao. Yung itinayo ni Moises, yung itinayo ni Salomon, lahat yon ay kinopya doon sa templong ginawa ng Diyos. Nakuha nyo mga kababayan? Ngayon, sabi ng mga proponent ng dispensationalism, mahalaga daw ang third temple dahil dito daw maghahari si Kristo kapag nag-umpisa na yung tinatawag na millennial reign. So pag naitatag na yung millennial reign ni Kristo sa lupa, yung third temple daw ang magiging seat of power niya. Well, wala sa Biblia yon mga kababayan, imbento yon. Kahit isang talata ng Biblia, wala kang mababasa na may itatayong third temple at yun ang magiging seat of power ni Kristo sa millennial period. Walang ganon. In the first place, walang millennial reign si Kristo na magaganap dito sa lupa. Malinaw na sinasabi ng Panginoong Hesus yan. Ang sabi niya sa John 18:36, sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayoy ang aking kaharian ay hindi rito. So malinaw, di ba? Ang kaharian ni Kristo ay hindi sa lupang ito. May kaharian si Kristo sa lupa pero hindi literal. Hindi parang earthly empire na tulad ng alam natin. Ang kaharian ni Kristo sa lupa ay nasa puso ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi literal na kaharian yon. Ang sabi dito sa Luke 17:20, at palibhas ay tinanong siya ng mga Fariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita, ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. O di hindi literal na kaharian yung kaharian ng Diyos na nandito sa lupa ngayon. Kasi si Kristo na nga may sabi, hindi nga dito yung kaharian niya eh. Diba? Yung kaharian ni Kristo dito sa lupa wala sa mapa, nasa puso. Ngayon, sasabihin nila, kasi ang tinutukoy naman namin na kaharian dyan is yung millennial period. Yung millennial, yung 1,000 years. Pag naganap na yung millennial reign, maghahari si Kristo dito sa lupa. At doon sa Jerusalem ang seat of power niya. At doon siya mamumuno sa third temple. Yan ang sasabihin nila. So ang tanong na naman natin, nasan sa Biblia yon? Nasan sa Biblia yon? Tingnan niyo ha, ito pag-aralan niyo mga kababayan, mga kapatid. Pagdating ni Kristo sa second coming, edi darating siya, di ba? Pagdating niya sa second coming, magra-rapture na. Tandaan niyo yan. Pagdating ni Kristo sa second coming, magra-rapture na. At lahat ng sumasampalataya kay Kristo, mapahudyo o mapahentil, mararapture lahat yan. Ang sabi ng apostol na si Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na muli. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ano daw ang mangyayari pagbaba ni Kristo? Yung mga nangamatay kay Kristo, unang mabubuhay na muli. Yung mga sumunod sa aral ni Kristo, mabubuhay sila uli. Tapos, pagkatapos nilang mabuhay, aagawin sila sa mga alapaap, iaangat sila, irarapture sila. Pero hindi lang sila. Ang sabi, pati yung natitira, irarapture din na kasama nila. Ngayon, ang tanong, kasama ba si Pablo sa mga irarapture? Yes, kasama siya. Kaya nga sabi niya, tayong nabubuhay na natitira. So, ini-include niya yung kanyang sarili. Ano ba si Pablo? Di ba si Pablo'y Hudyo? At maliban kay Pablo,
irarapture din yung mga taga-Tesalonica, kasama sila. Yung mga taga-Tesalonica, ano ba sila? Di ba mga hentil sila? So kung yung mga hentil ay irarapture at si Pablo na Hudyo ay irarapture din, ibig sabihin magkasamang irarapture yung mga Hudyo at mga hentil, hindi mga hentil lang, pati mga Hudyo. At kasama nila yung mga tapat na sumasampalataya kay Kristo na binuhay niya. So may tatlong event na binabanggit dito. Sabay-sabay na magaganap ito mga kababayan. Una, yung pagdating ni Kristo. Pangalawa, yung pagkabuhay ng mga patay. At pangatlo, yung rapture. Sabay-sabay yan na mangyayari sa isang kisap mata. Ibig sabihin at one time mangyayari lahat yan. So pag ni-rapture ka, saan ka dadalhin? Siyempre sa langit. Diba? Hindi ka dadalhin sa lupa, ni-rapture ka nga eh. Si Kristo, nasa lupa ba siya ng mga panahon na yan? Hindi, kasi sinundo ka nga niya para dalhin kung nasan siya eh. So yung mga ni-rapture at si Kristo, nandun sila lahat sa langit. Tama? Napakasimple lang naman nun para hindi natin maintindihan, di ba? So si Kristo at yung mga maliligtas, wala sila dito sa lupa pagkatapos ng rapture. Lahat sila, mapahudyo o mapahentil na mga naligtas, nandun lahat sila sa langit kasama ni Kristo. So, anong susunod na mangyayari pagkatapos ng second coming, pagkatapos ng resurrection, pagkatapos ng rapture? Anong susunod na mangyayari? Revelations chapter 20 verse 6. Mapalad at banal ang makasama sa unang pagkabuhay na muli. Dun sa resurrection ng mga righteous. So, maswerte daw yung makakasama doon, mapalad sila. At yun magaganap pagdating ni Kristo, binasa natin kanina, di ba? Mapalad at banal ang makalakip o makasama sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So kapag dumating si Kristo, bubuhayin niya yung mga namatay na mabubuti, tapos magkakaroon ng rapture, tapos ano daw susunod na mangyayari pag nabuhay na yung mga patay na ni-rapture niya? At sila'y maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So ibig sabihin, ang 1,000 taon ay magaganap pagkatapos ng rapture. Ang tanong, nasa lupa ba sila nung na-rapture? Wala. Yung mga matutuwid, nasa lupa din ba after ng rapture? Wala din. So therefore, yung 1,000 years millennial reign, hindi dito sa lupa magaganap yan. Hindi dito sa lupa, sa langit. Dahil nandoon yung mga maghahari eh. Nakuha nyo? So nasan ngayon yung sinasabi nila na maghahari si Kristo dito sa lupa ng 1,000 taon? At ang seat of power ay nasa Jerusalem sa Third Temple. Wala sa Biblia yon. Ang hirap kasi sa ganitong paniniwala mga kababayan. Binago ng mga naniniwala sa dispensationalism yung nakasulat sa Biblia. Eto, tingnan nyo tong chart na to. Pinaghiwalay nila yung second coming at yung rapture. Nilagyan ng Great Tribulation sa gitna. Ang linaw-linaw sa binasa natin kanina, pagdating ni Kristo sa second coming, magaganap na rin yung rapture. So bakit dito sa kanilang eschatology, sa kanilang chart, magkahiwalay ang rapture at ang second coming? May 7 years na pagitan. So yan yung problema ng mga naniniwala sa Third Temple Doctrine. Binago nila yung nakasulat. Kaya pag-isipan nyo mga kababayan, hindi ako nang aatake ng religion. Nag-uusap lang tayo ng totoo dito. Hindi naman pwede na may totoo tapos pababayaan mo na lang yung mali. May totoo nga eh. Ipaliwanag mo kung ano yung totoo, di ba? Huwag mong hayaan na lang yung mali. Ipaliwanag mo kung ano yung totoo. So again, hindi ko sinasabi na hindi itatayo ang Third Temple. That's possible, very possible. Pwede nilang itayo ang Third Temple. Pero biblically speaking, wala yun sa Biblia. Walang prophecy sa Biblia na magtatayo ng Third Temple na magkakaroon ng significance sa prophetic timeline ng Biblia. Lalo na sa millennial reign ni Kristo, wala yun. Yan ay aral ng mga paring Heswita na ikinalat sa mga protestante para mabago yung paniniwala nila na ang Papa ang siyang Antikristo sa Biblia. Yan ang dapat nyong maintindihan dyan mga kababayan.